mo bang malaman ang sikreto ng mga matagumpay na negosyante? Nabalitaan nyo na ba at narinig nyo na itong tinatawag na SWOT? Oo, SWOT analysis. Hi there, dear Shinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Sa pagkakataon na ito, pag-uusapan po natin ano bang ibig sabihin ng SWOT analysis. Ito po ay isang pamamaraan upang masuri po ang apat na bagay bago tayo magnegosyo. S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threats. Ika nga, makakasira ng inyong negosyo. So, unahin na muna natin yung strength and weakness. Ang strength, ang ibig sabihin, saan ka ba magaling, di ba? Ano ang iyong kalakasan? Doon kayo mag-focus. Bakit po? Kasi kung nag-focus po tayo sa mga bagay na hindi natin alam, mahihirapan po tayo. Pangalawa, iwasan po natin ang ating mga weakness. Alamin natin kung ano limitasyon po natin. Kung ang limitasyon mo, katulad ko, ay good looks. Oo, huwag ka na mag-artista. Di ba? Kung ang strength mo naman, magaling ka. Like, for example, pakikipagkapwa-tao. Doon ka, ika nga mag-capitalize. Next also, check natin ang opportunities. Ano yung opportunities? Ito na may pagkakataon na pwedeng makabuti sa iyong negosyo. Halimbawa, like for example, ang pwesto mo ay nasa tapat ng simbahan, ospital, at ng eskwelahan. Magandang opportunity yun in terms of finding the right target market kung ano ibebenta mo sa mga estudyante, ano ibebenta mo sa mga nagcha-church, ano ibebenta mo sa mga madalas nag-o-ospital. So, yan pong oportunidad. And then, syempre, threats. Alam niyo naman ang mga bagay na magdudulot po sa inyo ng problema. Halimbawa, nagnegosyo kayo, malapit lang kayo sa school. Ito po anong threat. Ang threat po niyan bakasyon. Pag bakasyon, wala pong estudyante. So, hihina ang iyong negosyo. Kaya nag-iisip ka dapat, tuwing lean season, ano ang pwede kong ibenta para tuloy-tuloy pa rin ang aking kita. Bakit kaya mahalaga ang tinatawag nating strength, weakness, opportunity, and threats analysis? Una, magkakaroon ka ng direksyon kung saan mo dapat dalhin ang iyong negosyo. Ano dapat mong umpisahan? Number 2, malalaman mo ang risk. Nakakatulong to sa mga posibleng panganib na pwedeng mong maagapan bago pa mangyari. At pangatlo, strategy. Siyempre naman, nagiging gabay ito sa paggawa ng epektibong pamamaraan para palakisin ang ating negosyo. Ulitin nga natin, ano po yung SWOT? Ano po ang iyong kalakasan? Ano ang iyong kahinaan? Ano yung oportunidad? Ano po ang pwedeng ika nga sumira at ng mga panganib na pwede mong ika nga maagapan? Sana nakatulong po tong episode na ito sa mga taong nagnanais magnegosyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.